Hello everyone! Welcome back to our channel. So in today's video ay nandito na naman tayo para sa isang episode ng paggawa ng matipid pero sustansyang patuka. So tara, tingnan natin kung ano ba ang ibibida natin sa araw na ito. Let's go! So ang ibibida natin sa araw na ito ay ang basura sa palengke. Pumunta kami kahapon sa palengke at nakita ko itong bag ng mga basurang gulay, no? So nakita ko napakarami ba ang pwedeng pakinabangan ng ating mga manok. Nandiyan yung mga dahon ng cabbage, nandiyan yatang radish. We'll see later. So ang gagawin natin ay isusort lang natin kung alin ang pangpakinabangan pa ng ating mga manok, at yung medyo talagang bulok na ay mapupunta na lang sa ating papulukan para maging compost. So tara, kalkalin na natin ito. Buksan na natin. Dumping na lang sa waste lang. Sasayang naman. O gaya niyan, ay kapag natagtad natin ito ng maayos, gustong gusto ito ng mga manok. Bulok na to. Hayaan natin sa mga composers. Medyo matitigas pa yung ating kanin. Kapag medyo nandidiri kayo sa sa sinasabing ang basura, which is sa amin hindi ito talaga totally basura dahil mapapakinabangan ito ng aming mga manok, gumamit kayo ng tong o kaya gloves, no? Yung kahit plastic na lang, yung plastic bag, itali nyo sa mga nyo, sa mga kamay nyo. Itong mga scrapings na ito, kapag natagtad dito ay solve ang mamanok dyan. Yan. Pinagbalatan ng patola. Dahil nga ang purpose natin ay maging sustainable tayo, hindi tayo gagastos, pakinabangan natin yung para sa iba patapon na. Sa atin, gusto natin walang masasayang.
Dahil malakas ngayon ang ulan dito, baha sa amin. Kaya mahirap manguha ng kangkong. Kaya tamang-tama naman na napadpad kami sa palengke. Meron tayo nakuhang pwedeng ipakain sa mga. Yung pagkain na ng manok, may pang-content pa. Diba? Sagad sa pinabang ang ating basura. Basurang itinapon, mapapakinabangan pa namin. Dahil ang aming mga manok ay natutuwa sa mga sari-saring mga gulay nito. Basta din, kung medyo matigas pa, pandis basura ay gagawin natin katupak sa mga. Ito, try natin ito. Yan, itong plastic naman na ito ay medyo mas maganda pa. Purong mga ano po eh. Dahon ng cabbage. Mas maganda itong isang plastic nito kasi yung cabbage at ito mapapakinabangan natin lahat. Hindi na sipa ang ating space. Maswerte pala pagka ganitong yung makukuha kasi puro dahon ng cabbage. Walang halong mga kagaya nitong nabubulok na. Sayang din naman yan kung napaaga-aga lang siguro ng punta kami doon, siguro hindi pa ganyan kabulok. Matagal na siguro yan doon, mga ilang araw ng sa basurahan lang. So, ayan na. Tapos na tayong mag-sort ng ating mga sirang-sirang gulay na gagamitin natin sa ating patupa. Tatagin muna natin sa pityan dahil nandito pa yung mga gulay-gulay na talagang bulok na. Plus, mo halo-halo na may dyaryo, may plastic, at saka yung mga nabubulok ng mga gulay. Ang ating pamamaraan sa paggawa ng compost ay inihiwalay natin ang mga plastic sa mga nabubulok na o kaya sa mga nabubulok or organic matters. So, ang papel na ito, since nabubulok naman din ito pagtagal ng panahon,
isasama natin to sa mga gulay na nabubulok, no? Para gawin natin compost. Pero itong mga plastic na ito, ihiwalay natin para ito lang itatapon natin sa basura. Ayan, so ito yung mga plastic. Tapon natin yan sa basurahan. Ito naman, napabulukan natin. Dahil matutuwa ang ating mga decomposers dito. Ito pa pala. Ito rin ito sa mga plastic. Ang styro ay hindi naman din yan napupulok. Meron tayong pang-compost, no? At meron pa tayong pang-isang araw na patuka sa mga manok. Ayan. So, ang gagawin natin ay dahil nagaling sa basurahan at magkasama-sama ito sa mga nabubulok na, kailangan natin itong hugasan. Kailangan natin itong hugasan dahil baka nakapagbigay nga tayo ng patuka, nakapagbigay din tayo ng sakit sa ating mga. So, hugasan natin ito. So, ito na guys, hugasan na natin ito. See? Madami pa, no? Madami pang nakuhang mga gulay-gulay na pwede pang pakinabangan ng mga manok. Okay, so ang next natin gagawin ay mananagtad na tayo para maging pin sila, no? Hindi na mahirapan ang ating manok. Hinugasan ko itong sako. Malakas naman yung ulan. So, ayan. Pwede na to. Manipis na. So, di ba nga sabi ko, mas maigi yung mas manipis kasi hindi mahihirapan yung mga manok. So, mamamaximize ang ating patuka. No? Walang gaano hindi makakain or masasayang. Pero actually, hindi naman talaga totally sayang dahil ang hindi man makain ng manok ay mapupunta pa rin sa ating mga insekto. Okay?
So ito na ang ating natatagtad. So meron pa dito. So ito ay itutuloy na lang natin mamaya. Para sa patukan natin sa hapon. Kuha lang ako ng sapat para umaga. Ayan. So, para mamayang hapon yan, sapat na ito para sa patuka ngayong umaga. Okay, so since tapos na tayo malagdad, ang next natin gagawin ay hahaluan na natin to ng ating mga regular na panghalo. So, paghalu-haluin na natin ang mga sangkap. So, next natin ihahalo ay ang darak ng palay. So, para hindi dry ang ating patuka, hahaluan natin ng kaunting tubig. Basta tansyahin nyo lang na hindi gaanong basa. Pero hindi rin gaanong tuyot. No. Mamasa-masa lang. So, ready na ang ating patuka. Ang next natin gagawin ay magpapakain na tayo ng ating mga alagang manok. So, tara! Samahan nyo kami. Let's grow!